Alam niyo po, lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga prime minister. Alam mo nagsisinungaling. O tingnan mo, pagsasabi-sabihin ito. At hindi pa ako nakakapag-hello. Sasabihin nila kagad sa akin, alam mo, kami, kung saan, yung mga Pilipino na nandun sa amin, kung nasan man. Ang ina, no? Napaka-loko-loko, no? Mantakin mo, ha? Kausap daw niya lagi yung mga world leader, hari, at kung sino-sino pa. Hindi pa daw siya nag-hello. Sinasabi na daw sa kanya. Alam mo, ang galing ng mga Pilipino. Tangina niya, ano yan? Anong klaseng telepono meron kayo? O, tsaka inang yan. Di ba, usually ganun yan eh. Pag nag-ring yung telepono mo, pag pindot mo, hello, sino to? Yun ang sasabihin mo, imantakin mo si Bongbong. Hindi pa siya nag-hello. Putsang inang yan. Pag sagot niya pa lang, nagsasalita na yung kausap niya. Bobo yung mga kausap mo, sir. Tanga ba sila na putsang ina nagri-ring pa lang yung telepono, nagsasalita na sila, hindi nila naririnig, nagri-ring pa lang? Kasi the moment na pinindot mo yung answer, hello kagad ang sasabihin mo. Hello? Bobo yung mga kausap mo na hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa nag-hello. Ang gagaling ng mga Pilipino, paano ko sekretarya mo pala yun? Di ba at least man lang kukumpirmahin nila, hello? O hello? Bongbong, ikaw ba yan? Oo, ako to. O, tangina, kamusta? Di ba? Pwede ba naman yun? Wala nang hello, bigla na lang diretso. Puta, baka ang kausap mo niyan, tape recorder. Baka hindi naman talaga tao, tsaka hindi naman talaga mga world leader ang kausap mo. Baka naman multo yan, o kaya baka malakas lang amats mo, baka lasing ka lang. Ay, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng mga banateros worldwide. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D. Ang nag-iisang fake news, mas magaling pa mag-fake news kaysa kay Auntie Claire Castro. Another day, another uratan session at pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga kupal sa Pilipinas, animal buwisit, mga pabigat at walang silbi, mga switik, mga putok sa buho at mga hindot sa Pilipinas. Lahat ng mga magnanakaw, sindikato, kawatan, kurakot, kuratong baliling, mga manguumit, mandurukot sa kaban ng bayan, mga nangungupit sa bulsa ng Pilipinas, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay mga bossing? Ano naman ang balita sa radyo at TV? Itong issue kanina kay Libiste at saka kay Claire Castro. Nagpaliwanag na si Claire Castro tungkol sa pagsasampa sa kanya ng demanda ni Libiste. Pakinggan natin. Unahin natin si Congressman Leviste who's filed a libel complaint against you. Ano po ang sagot ninyo dito? Actually, nagtataka ako ha. Nagtataka ka na naman. Tangina, takang-taka ka na naman. Lagi ka na lang nagtataka. Alam mo ba, Claire Castro, yung mga nagtataka, mga tanga yan? Oo, lahat ng mga nagtataka, tanga. Mantakin mo magtataka ka kung bakit kasi sinampahan ng kaso. Alam mo kung bakit kasi sinampahan ng kaso? Kasi putang na fake news peddler ka eh. Luka-luka ka eh. Kung nanahimik ka na lang sana, hindi ka nakikialam sa mga issues ng gobyerno natin kasi taga-gobyerno ka na, Claire. You have to understand na ikaw ay nasa gobyerno na. Ikaw ay spokesperson na. Ang killing mo nasa gobyerno. Naintindihan naman namin yung pagtatanggol mo sa gobyerno eh. Kasi trabaho mo naman yun. Naintindihan namin kung bulag ka, kung wala kang prinsipyo, kung aso ka ni Bongbong. Naintindihan naman namin yun. Kasi the moment na hindi ka na nag-a-agree sa kanya or the moment na ayaw mo na yung mga pinapasabi nila sa'yo, hindi ka na dapat nagsisilbi sa gobyerno ni Bongbong. Gets man namin yun. Ang hindi namin maintindihan, Claire Castro, yung hindi ka, yung kapag ka nagpapahayag ka pa rin ng iyong personal na opinion, kasi hindi talaga pwede na magpahayag ka ng personal na opinion kapag nandiyan ka sa serbisyo. Kasi technically, binabayaran ka ng taong bayan eh. Pag binabayaran ka ng taong bayan, at nagsisilbi ka sa taong bayan. Anong pagsisilbi ginagawa mo dapat sa taong bayan? Bilang isang spokesperson ng administrasyon, mouthpiece nga eh. Lahat ng lalabas sa bibig mo, official statement yan ng administrasyon. Si Claire Castro na ASEC at saka si Claire Castro sa personal na buhay, ikaw pa din yun. Hindi yan 8-hour job, Claire Castro, na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lang ako spokesperson ha. Pagkatapos yan, hindi na ako spokesperson. Hindi ganun yun, ma'am. Halimbawa, alas 8 hanggang alas 5, tas alas 6, magkakasino ka na. Hindi pwede yun. Kapag ikaw sinusweldohan ka ng taong bayan, 24 oras ang trabaho mo, ma'am.
Wala ka ng personal na buhay. Ididedicate mo yung iyong buhay sa iyong trabaho bilang sinusweldohan ka ng taong bayan 24 oras. Wala ba akong holiday? Wala ba akong leave? Meron. Pwede ka naman mag-leave. Gusto mo, mag-leave ka na sa earth. Gusto mo, mag-leave ka na sa buhay mo. O wag ka nang huminga. Kung gusto mo, okay man lang din yan sa amin. Pero dapat talaga wala. O kahit halimbawa, off mo. O you wanna spend it privately. Then spend it privately. Hindi mo na kailangan na mag-vlog, hindi mo kailangan bigla ka mag-artista, hindi mo kailangan biglang gawin mo yung ganito ganyan. Hindi ganoon, lalong-lalo na kung yung mga vlog mo political yung iyong content, okay man lang. Kung halimbawa ikaw si Claire Castro, di ba? Tapos yung personal na vlog nagluluto ka ng lason. Para kainin mo gano'n. O kaya gumagawa ka ng mga pako na ipupukpok mo sa ulo mo, gano'n. Okay lang kung ganun yung mga content mo. Pero kung ikaw, gobyerno, yung mouthpiece ka ng gobyerno, tapos nagko-content ka pa, laban sa mga kalaban ng gobyerno, hindi na tama yan, ma'am. Maling-mali po yan. Conflict of interest na po ang tawag dyan. Oo, hindi mo dapat pinakikita yung personal na bias mo. At saka hindi mo man trabaho yun. Oo. Access, nagtataka ako ladies na hindi sa akin kasi nag-start ang news na ito. We can still remember na it was Ombudsman Remulla who stated that. Katulad niyan, sinasabi mo na yung issue nang galing kay Secretary Remulla. Hindi labas na ni Secretary Remulla, then let him prove it. Pabayaan mo na si Secretary Remulla. Nagsalita na siya. Di pabayaan mo na siya, nabanatan niya si Leandro Levis. Di ba't nakikialam ka pa? Hindi ka naman taga Office of the Ombudsman. Si Bongbong Marcos man lang ang dapat na nagiging tagapagsalita ka niya. Kasi Claire, kung sana mamili ka na lang. Ano bang gusto mo? Maging vlogger ka, katulad namin na nire-reactionan lahat ng balita? O maging spokesperson? Kailangan lang isa. Hindi pwedeng kumikita ka na dito, kumikita ka pa dyan. Abay putang ina, patay gutom ka sa pera. Grabe ka naman. Sobra ka naman. Di ba dapat isa lang ang mo? Kung spokesperson ka. Kung mag-vlogger ka. Ngayon sasabihin mo na gusto kang mawala. Gusto ka namin mawala talaga dyan, pero wag muna. Kasi ang saya-saya kaya pag nandiyan ka, ang dami mong mga tanga na mga pinagsasabi kaya nakukontent ka. Hindi ba? In his own program. Sa executive Sinabi na din nung nakaraan, sinabi na ni Boying, meron siyang ganito. Let Boying prove it. Hindi mo naman kailangan na i-prove pa yan para mas maging kumbinsido yung balita ni Boying. Kasi nagmumukhang talagang itinatarget nyo si Leviste. Kasi tinitira na siya ni Boying. Tinitira pa siya nung Department of Energy Secretary. Tapos titirahin mo pa siya. Tapos isang tao lang tinitira nyo. Lahat kayo taga-gobyerno. Nung iisipin ng tao niyan, di talagang calculated at saka talagang targeted yung effort ninyo. Pabagsakin yung mga tao na gusto lang naman maging maayos ang budget natin. Sabi ko nga sa'yo anong kinagagalit mo? Ikaw, Claire Castro, personal. Anong ikagagalit mo kay Libiste? Ano kagagalit mo kay Libiste? Ano bang sinasabi ni Libiste? Sinabi ba ni Libiste magnanakaw si Bongbong? Di naman. Sinabi ba ni Libiste magnanakaw si Romualdez? Hindi naman. Sinabi ba ni Libiste magnanakaw ka? Hindi naman. Ang gustong mangyari ni Libiste, meron tayong issue sa DPWH. Meron tayong issue sa mga ghost projects. Meron tayong issue sa ganito, issue sa budget, issue sa MOOE. Hindi naman konektado presidente dyan Hindi naman apektado presidente. Bakit galit na galit ka kay Libiste? Yun ang tanong Kami ang nagtataka actually. Huwag ka na magtaka. Nagtataka kami kasi spokesperson ka na, tumitira ka pa pailalim, tapos ito masaklap. Isang tao lang ang tinitira nyo nila Boying. Anong ibig sabihin niya? Nag-usap-usap kayo? Ginagamit nyo pera ng taong bayan para tirahin yung isang tao na gusto lang naman maayos yung sistema ng budget sa Pilipinas at ng mga proyekto. Mawala ang insertion, mawala ang allocables, yun lang naman. Bakit ba't galit na galit ka? Galing ba dyan yung extra na binabayad sa'yo? Kasi magkano lang man ang sweldo ng spokesperson? Sabihin na natin pinakamalaki siguro mga 400,000. Di ba? Sabihin na natin 500 milyon ang kinikita mo sa isang buwan. Tayo na hindi enough yan para sirain ko yung reputasyon ko at saka yung kinabukasan ko, pati pamilya ko madadamay. Hindi enough yan. Lalong-lalo na yung stress. Lalong-lalo yung araw-araw content ka dahil mali-mali yung mga pinagsasasabi mo. Ang tagal mo nang nagva-vlog, puro peke yung vlog mo Meron ka pang vlog patungkol kay Pangulong Duterte na nangako siya na 7 na lang. 7 na lang yung bigas. Mali-mali naman. Fake news. Hindi mo man binawi. Tapos nung tinanong ka ng media doon sa press briefer mo, sasabihin mo na wag natin yan pag-usapan dito. Kasi vlog ko yan. Personal yan. Gago. Mali yun. Hindi pwedeng may personal ka na buhay kapag bayad ka ng taong bayan. Ano yun? Si Bongbong Marcos, ganun din. Hinalal siya ng taong bayan bilang presidente from 2022 hanggang 2028. Ibig mo sabihin, 8 to 5 lang yung trabaho niya. Pagdating na ng 6 o'clock, out na siya. Ganun. Tapos pwede niya nang gawin yung gusto niya. Hindi. Because whatever you do,
Hindi natin alam kung ginagamit nyo dyan sa mga personal na mga affairs ninyo, yung pera ng taong bayan. The moment na kumuha ka ng sweldo mula sa mamamayang Pilipino, pag-aari ka ng taong bayan, you will dedicate 24 hours of your time. Yes, pwede kang matulog. Yes, pwede kang mag-siesta, magpahinga. But you will spend most of your time sa pagsiservisyo sa Pilipino, gawin yung trabaho mo. Sobrang hindi ka ba busy, nakakapag-vlog ka pa? Hindi pa ba sapat na putangin na araw-araw nag-presscon ka? session. At syempre naging part ito ng mainstream media, naging part ito ng news, hindi lang sa mainstream, pati sa SOCMED, naging news siya. So, as having this YouTube channel, na in-explain ko yung mga legal implications ng isang public servant na mayroong kumpanya na maaari may conflict of interest. Mali yun. Mali yun. Why? Because, tinan mo Claire Castro taga-gobyerno ka na. Meron ka naman na sigurong authority. So, sino ang ahensya ng gobyerno na dapat na nag-iimbestiga dito? Ombudsman, DOJ, tama? Kung ano pa man, COA, tama? Let them do their job. Hindi naman nila kailangan ng legal opinion mo kasi every time that you say something sa vlog mo, it's as if that's also the position of the government. Why? Kasi nga binabayaran ka as spokesperson ng gobyerno So parang inuutusan ka ng Marcos administration natirahin mo sa vlog mo yung mga yung mga kalaban nila sa politika. Imaginein mo halimbawa spokesperson ka ng Malacanang. Tapos sinasabi mo lang naman lahat ng gustong sabihin sa'yo. Tapos biglang, mamayang gabi magva-vlog ako, yung mga sinabi mo, i-contradict mo. Ay, hindi naman totoo yun yung sinabi ko kanina Pinasabi lang naman sa akin ng presidente yun, pero sa totoo lang, charot lang yun. Hindi ako naniniwala doon. I just have to say it kasi yun ang trabaho ko. Pero sa totoo lang, maling-mali yung desisyon na yun ng gobyerno. Subukan mong gumanon. Tingnan natin kung anong gagawin ng gobyerno sa'yo. Tatanggalin ka nila dyan. Why? Hindi mo kasi dapat ginagawa yun. Kasi dapat, bilang ikaw ay appointee ni Bongbong, dapat talaga maging aso ka lang niya. Hindi ka pwede na maging critical sa kanya because it defeats yung purpose na hinar ka pa niya. Ano naman yung ibig ko sabihin? Hindi ka pwedeng mag-vlog, magbigay ng iyong personal na opinion hanggat binabayaran ka ng taong bayan. Kung gusto mo maging vlogger, umalis ka sa Malacanang, mag-vlog ka na lang. Mag-awayan tayo sa vlog. Awayin mo sila, Viste, lahat. Wala kaming pake. Pero kapag ikaw ay may kapangyarihan, tapos may impluensya ka, and then nagsasalita ka against one person, iisipin talaga ng tao na state-sponsored yung pinagagagawa mo. Na inutusan ka ng administrasyon para bukod sa maging tagapagsinungaling nila sa press corps, umatake pa ng personal. Maling-mali po yun, ma'am. Mali yun. Ito yung explain natin. And hindi sa atin nanggaling na nagbenta siya ng isang kumpanya na mayroong franchise. At di ba nagkaroon ako ng confusion, the second day, nag-explain ang Meralco Gen na yung kanilang binili from Congressman Leviste ay hindi dependent sa franchise na meron itong si Congressman Leviste. So we also discussed that in one of my vlogs. So kaya imposibleng sabihin niya na ako yung nagbibintang sa kanya na nagbebenta siya ng kampanya na mayroong prangkisa. And on the third vlog na sinabi natin, it was him who admitted that he divested his shares dito sa... Ganun nga kasi talaga, you have to divest. Kapag ka nasa gobyerno ka na lalo nahahawa ka ng mga kontrata, kailangan kang umalis. Kaya ngayon yung lagi namin sinasabi sa'yo, Claire, dapat hindi ka na muna nagva-vlog. Anong pakialam mo, Boss Dada, sa vlog ko? Meron. Bakit? Kasi buwis ng taong bayan yung ginagamit mong pang makeup sa mukha mo sa tuwing haharap ka. Diyan sa vlog mo. Okay? Pera ng taong bayan yan. So dapat, mamili ka lang. Spokesperson ka o vlogger ka. Yun lang naman yun katulad si Leviste, umalis siya sa mga kumpanya niya kasi nga tatakbo siyang congressman. At saka pinaliwanag na nga niya na diyan yung sinasabi ninyo na nakakuha siya ng prangkisa. Nakakuha siya ng prangkisa sa Congress tas ibinenta niya yung prangkisa na yun. Hindi nga daw nagmaterialize yung yung kumpanya na yun Kasi sa solar para sa bayan na may prangkisa. He admitted that in one of the interviews. So bakit ang parang sinabi nyo kasi, alam mo ang mali sa sinabi mo kasi, Claire Castro, at sinasabi nyo nila Boying, na doon yumaman si Leandro Leviste. Na yumaman siya, nininegosyo niya yung prangkisa na ibinigay ng gobyerno, kaya siya yumaman. Hindi, mayaman na talaga siya Yun yung paninirang puri doon. Hindi nyo sinasabi sa tao, sa mga viewers nyo, yung totoong issue. Bakit niya ibinenta yun? Kasi parang ang lumalabas, ang talino ng batang to, nag-apply ng prangkisa, nung na-aprobahan ng prangkisa, binenta yung prangkisa, kumita pa siya. Yun yung pinalalabas nyo. Ang sinasabi nga ni Leandro dito,
ang issue dito, hindi ako kumita, nalugi nga ako, kaya ako nga ibinenta. Kasi kung kumikita ako, bakit ko ibibenta? Inalugi nga ako. O gusto ko ng renewable energy para sa mga Pilipino, ayaw ng mga malalaking electrical company. Electric company, ayaw nila. O kung ano-anong mga reklamo, demanda, permit, hindi ako binibigyan. May prangkisa nga ako, hindi ko mamagamit. Anong gagawin ko sa prangkisa na yan? O edi, ikaw, gusto mo? Ikaw na magtuloy? O di ikaw na magaling, sa'yo na yung prangkisa na yan, bilin mo. O di tapos, pero ang pinupunto nyo rito, na parang kinuha niya yung prangkisa, tapos ibinenta niya para maging bilyonaryo siya. Yun yung pinagkakalat nyo na mali. Hindi naman niya sinasabi na hindi nangyari yun o hindi niya ginawa yun eh. Ang sinasabi niya dito, mali na sinasabi niyong pinagkakakitaan niya o pinagkakitaan niya, yung prangkisa na yan. Katakahan ninyo, bakit kayo lang ang zinero in ni Congressman? Yes, oo, nagtataka tayo dahil pag ako'y nagko-content, actually, ladies, hindi ito sa briefing This is my part of my vlog. Oo, one of my contents na ang tinitake up ko lang is the news. Actually, meron ako sa inyo. Meron kayong isang topic na diniscuss ko din about Congressman Leviste, about the Leviste files. Do you I find, took that up. if I may interrupt you, Sec, do you find that your blog may put your position, it may come into conflict with your position? Kasi Conflict of interest ang tawag doon. Claire Castro, conflict of interest yun. Kasi hindi pwedeng meron ka pang personal na boses, meron ka pang isang boses. Hindi pwede yun. Nakita mo yung mga sundalo, di ba? Yung mga militar, police. Bawal silang maglabas ng kanilang saloobin. Lalong-lalo na kung yung kanilang saloobin against the government. Ano yun? Court martial sa kanila yun. Bakit? Kasi nga, pag-aari ka ng gobyerno, you're supposed to side with the government, hindi ka dapat rebelde. Besides, binabayaran ka ng taong bayan. So dapat, laging hindi ka pwedeng maglabas sa saloobin mo. You're not even allowed to air your political views sa iyong social media. O may freedom of expression yan. Wala, iba ang batas ng mga pulis at sundalo. Wala silang freedom of expression. Maniwala kayo. Wala silang ganun. Hangga't ikay nasa serbisyo, kasama yan sa sinumpaan mo at pinirmahan mo sa kontrata mo. Na bawal mong gawin yan. Ganun din dito sa mga taga-gobyerno. Pwede ba naman yun? Congressman ka na tapos artista ka pa? Hindi ba mamimili ka lang? Ano gusto mo? Mag-artista ka o mag-congressman ka? O hindi ba yan? Mga artista na mga senador. Hindi ba kapag sila ay senador pa, wala silang mga pelikula. Bakit? Kasi nakafocus sila dapat sa public service. So conflict of interest. Sinasabi na nga sa iyo nitong reporter, hindi mo ba nakikita na conflict of interest? Tingnan mo sagot niya. you take certain stances that is different from your job as a palace spokesperson or press No. officer. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brand my own freedom of expression. Gago, hindi pwede. Bobo ka talaga, Claire. Tanga ka talaga. Yan ang mali sa'yo. Kasi yung alam mo, mali. Yun ang problema kapag hindi mo alam na tanga ka. Kapag ikaw tanga ka, tas hindi mo alam na tanga ka, yun yung sobrang delikado sa lahat. Sabi niya na Pilipino pa din ako. Oo, hindi namin inaalis yung pagka-Pilipino mo. Pero kapag ikaw sumusweldo ka na sa taong bayan, nakadedicate dapat yung trabaho mo. Yung pinirmahan mo sa PCO, dapat dun ka lang nakadedicate. Wala ka ng ibang outlet. Kung ikaw ay vlogger, dapat hindi ka na muna magva-vlog para hindi magkaroon ng conflict of interest. 'Di ba? Parang congressman lang 'yan. Ako congressman. Tapos, meron din akong construction firm. Boy, Pilipino ako, may karapatan ako magnegosyo. Tanga, hindi pwede 'yun. Kaya nga merong conflict of interest dahil konektado yung dalawang ginagawa mo. Konektado na ikaw bilang isang congressman, may hawak ka ng pera ng taong bayan, tapos ang trabaho mo maglagay ng mga proyekto para sa distrito mo na may perang involved, tapos napupunta sa mga kumpanya mo. Putang ina, corruption yan. Ganun din dito. Wala nga lang perang involved. Hindi natin alam kung walang perang involved. Pero wala lang talagang hindi nga lang ganyan kagrabe, but it's the same thing. Sabi nga, it's the same banana. Parehas lang yan, Claire Castro. Ano ba naman pinagsasasabi mong meron kang freedom of expression? If you want to have your freedom of expression as a Filipino, you're not a normal Filipino, ma'am, because you are working for the government. Therefore, you're not normal. If you want to be a normal people or normal Filipino na meron kang boses na walang attachment kahit kanino, independent, putang ina, mag-vlogger ka. O mamili ka lang either or. O dun sa profession na gusto mo.
So, iba yung tinitake up natin sa briefing at may disclaimer tayo dito sa aking YouTube channel. It's my personal thought. It's my personal take. So, I don't think at hindi ko kino-compromise ang Pangulo dito, Palacio or Malacanang. Oo, pero you work for the Malacanang, you work for the government. And most of the topics that you are discussing sa vlog mo konektado sa gobyerno. Oh, hindi conflict of interest 'yan, 'di ba? Binigyan na nga nating example si Mocha Uson. Oh, nung ASEC si Mocha Uson sa PCO, parehas mo Nung ASEC siya sa PCO, nagbablog pa siya, yung Mocha Uson vlog. Hindi ba tinira siya ng tinira ng mga dilawan? O ba't nagbablog pa yan? O siya sumusweldo na sa taong bayan tapos nagbablog pa. O kung meron kang dapat sabihin mo doon sa sa opisina mo bilang PCO ASEC, hindi ka na dapat naglalabas ng saloobin mo. O hindi ba huminto siya during her time nung nasa gobyerno siya? Di ba huminto siya sa pagbablog, huminto siya sa pag-artista, huminto siya sa pagbabanda? Di ba tinigil ni Mocha Uson yun? Kasi nga nakafocus siya sa public service. How do you serve the public sa trabaho mo, Claire Castro? Sabihin mo lahat ng strategies ng gobyerno to help the Filipino and the Philippines. Yun, hindi ka dapat hindi ka na dapat gumagawa ng iba kasi divided yung attention mo. O ibig sabihin, kumbaga, halimbawa dito sa Pilipinas, bawal yung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya tapos pumapasok ka pa sa isang kumpanya. Bawal yun. O bawal din yung ikaw ay nandito sa kumpanya tapos approver ka nung kapatid mo. Conflict of interest yun. O, mali yun, ma'am. Yusek, pagdating dun po sa libel case na sinampa ni Congressman Leviste, are you also mulling to file your own counter charges like libel in relation dun sa mga nasabi rin po niya tungkol sa inyo? I haven't read yet, no? I haven't read yet the complaint. Di ko alam kung saan yung hugot niya. Kasi lahat naman na kinontent. Hindi mo alam kung saan yung hugot tanga sa pagpi-fake news mo. Kaya nga libel yung final sa'yo Kasi sinungaling ka Di ba? Sinungaling ka. That's the whole point. Huwag kang magpa-victim dito. Hindi ka biktima dito. Meron kang maling impormasyon na inilabas sa iyong vlog na nakita ni Leviste na masisira yung kanyang reputasyon. Oh, yun. Fake news ka, kaya ganun. Libel yung kaso sa'yo sinungaling ka daw Papanirang puri Ngayon sasabihin mo, ineko ko lang naman yung sinabi ni Boying. Ayun na nga Sinabi ni Boying, peke na nga yung sinabi ni Boying, ineko mo pa. Ito ang masaklap. Inayunan mo pa siya. Taga-gobyerno ka. Buti man lang sana kung halimbawa ako, normal na tao ka, hindi ka taga-gobyerno, hindi ka papansinin niya ni Leviste. Kasi, opinion mo yan Pero, hindi ka pwedeng magkaroon ng opinion, tapos yung opinion mo, pwedeng gamitin yon ng administrasyon dahil nga taga-administrasyon ka. So it's because of his own admissions and the statements made by Ombudsman Rimulya and Secretary Garin. So lahat naman dun galing So I have to check, but definitely I will included in... Unti-unti na talaga, nananalo na tayo. Unti-unti, sabi ko nga sa inyo masalimuot man itong mga taon na to, matatapos to. Ito, pakinggan ninyo, itong balitan to. Alam niyo po, lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga... Ang yabang. Ang yabang. Puta, palagi ko nakakausap. Nakala mo nakikipag-inuman lang Palagi ko nakakausap ang mga presidente, mga hari. Sino-sino yung mga nakakausap mo presidente? Ulul. Hindi ka nga pinapansin sa ASEAN. Hindi ka nga pinapansin sa APEC. Hindi ka pinansin ni Donald Trump. Sino-sino mga hari yung kakausap sa'yo? Prime Minister. Lunok. Lunok kagad. Alam niyo po, lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga Prime Minister. Alam mo nagsisinungaling tingnan mo, pagsasabi-sabihin ito. At hindi pa ako nakakapag-hello. Sasabihin nila kagad sa akin, alam mo, kami, kung saan, yung mga Pilipino na nandun sa amin, kung nasaan man. Napaka-loko-loko, Mantakin mo Kausap daw niya lagi yung mga world leader, hari, at kung sino-sino pa. Hindi pa daw siya nag-hello. Sinasabi na daw sa kanya. Alam mo, ang galing ng mga Pilipino. Tangina niya, ano yan? Anong klaseng telepono meron kayo? Tsakin yan. Di ba, usually ganun yan Pag nag-ring yung telepono mo, pag pindot mo, hello, sino to? Yun ang sasabihin mo, imantakin mo si Bongbong. Hindi pa siya nag-hello. Tsakin yan. Pag sagot niya pa lang, nagsasalita na yung kausap niya. Bobo yung mga kausap mo, sir. Tanga ba sila na putsang ina nagri-ring pa lang yung telepono, nagsasalita na sila, hindi nila naririnig, nagri-ring pa lang? Kasi the moment na pinindot mo yung answer, hello kagad ang sasabihin mo. Hello? Bobo yung mga kausap mo na hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa nag-hello. Ang gagaling ng mga Pilipino, paano ko sekretarya mo pala yun? Di ba at least man lang kukumpirmahin nila, hello? Hello? Bongbong, ikaw ba yan? Oo, ako to. Tangin na, kamusta? Di ba? Pwede ba naman yun? Wala nang hello, bigla na lang diretso. Puta, baka ang kausap mo niyan, tape recorder. Baka hindi naman talaga tao at saka mga
Hindi naman talaga mga world leader ang kausap mo. Baka naman multo yan o kaya baka malakas lang amats mo, baka lasing ka lang. Hindi ba, ikaw, ilagay mo sa sarili mo, may tumatawag sa'yo, pag sagot mong ganyan, nagsasalita na? Usually, ang maririnig mo dyan, hello? Hello? Alamin niya muna kung may tao na sa kabilang linya eh. Hello? 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 Di ba? Pag di ka sumasagot ng hello, hindi magsasalita yan. Putang ina, baliw ba yung mga kausap mo? Krining, krining, ganun, di ba? Krining, nagriring, putang ina yan, kukunin mo. Mag-hello ka pa lang, alam mo, Bongbong Marcos, ang galing ng mga Pilipino, ang babait nila, sila ang pinakamasipag, putang ina na yun, usapang baliw. Ng tokwa, hindi niya talaga alam kung paano niya bobolahin yung mga Pilipino kasi nagsisinungaling eh. Ganyan ng mga sinungaling, ginagawa kayong tanga, kayo na mamaniniwala. Sinong ulol ang makikipag-usap sa'yo, hindi ka pa nag-hello, pinapupurihan ka na. Tangina ako pagka tumawag ako sa kaibigan ko, alamin ko muna nandiyan ba siya sa kabilang linya. Nandiyan ka ba? Hello, nandiyan ka ba? Oo, nandito ako. Nandiyan ka pala. May sasabihin kasi ako sa iyo kasi ganito. Kaya ako tumawag sa iyo kasi tuwan-tuwa ako sa mga Pilipino. Gago. Ano yun? Tumawag sila sa iyo para sabihin lang na, hello Bongbong, tumawag lang ako sa iyo para sabihin ko sa iyo na ang galing-galing ng mga Pilipino. Sila ang pinakamasipag sa buong mundo. Putang ina, sinong gago maniniwala sa ganyang usapan? Ay, sinasabi lang, mga Pilipino sila ang pinakagusto namin na pumupunta rito sa aming bansa. Sila ang pinakagusto namin dahil sila ay napakasipag. Ito pagkakasabi niya, hindi pa siya nag-hello. Ito na yung sinasabi ng mga world leader sa kanya. Puta, unless ang kausap mo, tape recorder, pinlay na lang nila, hindi mo pa nasasagot yung telepono mo, putang ina, ginawa ka nilang tanga. Walang gago Bongbong nagagawa nito. Putang ina, niloloko mo naman yung tao eh. Napakabait. At tumutulong. Kahit wala sa trabaho, tumutulong pa rin. Puta, kahit wala sa trabaho, tumutulong pa rin. Kahit wala sa trabaho, nagtatrabaho pa rin, ganun. Ano yun? Lakas tama? Tamang yun, tamang trabaho yun pagka ganun. Bongbong, putang inang yan, Sabi ko, ganyan naman talaga dito ganyan talaga mga Pilipino. At si hari at reyna ng overtime, ang Pilipino, yan ang reputasyon natin. Dahil napakasipag. Kaya't uli, ay nung simula, ang ating mga kababayan. Putang ina, walang pumapalakpak sa'yo. Alam mo, si Pangulong Duterte, pag nagsalita, lahat nagtatawanan. Lahat masaya. Putya, sa'yo walang nag-agree. Ikaw lang nakakaintindi sa sinasabi mo. Sinong gago maniniwala na hindi ka pa nag-hello, tinatawagan ka ng mga world leader para lang sabihin masipag ang Pilipino? Ilan yan? Bolero ang putya. Simula, mga engineer, architect, sila ang nagpapatayo, mga construction. Wala nakikinig, Bongbong. Meron lang isang nagbibideo, tapos basher mo pa yan. Sila ang tumulong sa paglagay ng mga bagong kalsada, mga tulay, mga malalaking construction na project. Hindi, kasi ang tatay ng Royal... tinan niyo si si Pangulo. Sidney King, expected to land 7. So, pupunta ako. Ganito na lang pagka... anything that you can... Bong, ibigay mo yung number. Leave them a card. Bigyan mo akong card mo. I want every Filipino to have access with me. Paano mo bigyan ng pahalaga ang mga Pilipino? Paano? Tingnan mo kay Bongbong, ginagago niya. Hindi niya alam kung anong kailangan noong mga Pilipino na yan na kaharap niya dyan. Hindi niya alam kung anong pangangailangan yan. Tapos si Pangulo, alam niya. Alam mo bakit? Kasi putyang ina, exposed siya sa problema ng mga mahihirap at ng mga OFW. Bongbong, mantakin mo, gusto mong sabihin sa mga minute mo dyan na ang galing ng mga Pilipino magpakatulong sa ibang bansa. Bilib na bilib sa inyo, sipagan nyo pa. Tingnan mo kay Pangulong Duterte, paano siya mag-pay ng homage at magbigay ng importansya sa mga OFW. Iwan ko lang kang Ambassador Ver. This is yung direct namin. I want you to have a direct line with me. Well, if not, you can call any relative to call my attention. I'm telling you now, when you go home, hindi naman kailangan Pasko, but there is no more inspection. There is no more customs. Alam mo kasi pag deplane yan, your baggage are deplane, it goes down to ibodega and it's thrown back to parang escalator na conveyor. So doon meron ng kamera. So doon makikita na kung may kontrabando ka. At saka kung sabihin mo lang na mayroon kang 4 o 5, sabihin palusutin mo yan, kaya mga regalo nila yan, pauwi na nga pabilin nito. Kami ng mga mayor noon, maski isang train yung bagahe mo, you are wave through. Sabi ko, lalo na ang OFW. Ito yung... Alam ni Pangulong Duterte, anong problema ng OFW?
Pag uwi nila ng Pilipinas, may 5 kang cellphone, i-hold ka. Ma'am, dineclare mo ba to sa customs? Di ba ganun? Ang daming mga nagagalit kasi putya yung mga cellphone nila, pinagbibili nila yung para sa pamilya nila tapos wala, mga mangmang man yung mga yan. Hindi naman maaalam yung mga yan. So hindi nila na-declare sa customs, di naman nila alam na kailangan pang i-declare yan. Pauwi naman ng Pilipinas, di naman drugs yan. Di ba kinukuha ng customs yan? Kasi nga hindi declared dahil mataas yung value. Eh pinaghirapan nila yan sa ibang bansa eh. Oh, yan yung mga sinasabi ni PRD na simpleng bagay pero abot mo yung issue. Ito si Bongbong. Manakausap ko yung mga hari. Hindi pa ako nag-hello, sinasabi nila ang gagaling nyo. Tangina, anong paki ng mga tao? Kung natutuwa sa kanila yung mga yan. Ang importante sa kanila, putsangin ng yan, masaya ba mga puso namin? O ano magagawa ng gobyerno mo para sa amin? Putsang ina, wala namang buti sana ko sinabi ni BBM dito, huwag kayo mag-alala pag uwi nyo ng Pilipinas kahit wala kayong sakit, magpa-hospital kayo, pwede. Hindi naman, di ba? Putsa, binola lang niya. Ang gagaling nyo daw, believe daw sila sa inyo. Okay. Okay daw yung trabaho nyo. Putsang inang yan, anong may tutulong dun sa buhay ko? O si PRD, tinan mo, because you're doing so much for the country, the country will do this for you. Ganun. Ay, yan to si Bongbong, wala talagang alam eh. Bugok, walang hiya na yan. Ayan, eto pa. Eto pa yung isa. Ano namang update, Yusek Claire, doon sa nagpa-blatter kayo against Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan? Are you planning to take that further and actually file a case or hanggang doon na lang? Pinag-isipan ko talaga kung magpa-file ako. Kailangan ko lang kasi talaga na ito yung ma-report kasi sabi nga natin, whatever happens to me, at least meron taong pwedeng Tinan mo. Di ba you feel na ganito, you feel na ganyan. Na-feel mo, threatened ka, that's why you filed a complaint. Tapos ngayon nagtataka ka kay Leandro Leviste? Bakit siya nag-file ng complaint sa'yo? Ang haba-haba naman nung complaint niya, final niya sa'yo. At naka-note doon kung ano yung mga peking balita na inano mo. Sabi mo, hindi mo pa natatanggap yung demanda sa'yo. Bakit nagsasalita ka na? Sana sinabi mo, hindi ko pa kasi nakikita. I cannot react yet kasi hindi ko alam kung alin doon sa mga sinabi ko yung libelous. Pag nakuha ko na yun, pwede na akong sumagot. Hindi ba? Dapat ganun, hindi. Sagot ka na ng sagot. Hindi mo pa pala alam kung ano yung grounds niya. Ngayon, ito naman, ikaw yung ikinontent. Hindi naman fake news yung ikinontent sa'yo, pero pang bobo, mamatay mo lang ang walang latay. Wala naman nangyayari talaga ganun, namatay mo lang ang walang latay. Tumakbo ka na. Hanggat may lupa. Pagka ginanon ka, threat na yun. Ginagamit ka sa pelikula yun, nakakatawa nga pag ginagamit yun. Appendix mo lang ang walang latay. Ano namang dun? Anong nakakatakot dun? Anong threat sa buhay mo ron? Pero karapatan mo yan. Bilang ikaw, yan yung nararamdaman mo. Importante sa yung nararamdaman mo. May pumigil ba sa'yo na sa ginawa mo? Pinagtawanan ka? Oo. Pero hindi ka naman nagpapigil, di ba? Tapos nagtataka kay Leandro. Anak ng tokwa talaga, napaka-bobot double standard talaga nitong tao na ito. pag unahan, no? Yung unahin yung papag-iimbestiga. Hindi naman po kasi biro yung sinabi sa akin. Hindi biro yung kinontent nila. Ito isinapubliko pa. Ang sinabi kasi, kung ilalaglag ka ng humans mo, appendix and coccyx mo lang ang walang latay sa pinaggagawa mo. So, ibig sabihin, Ang sinabi ba nila na appendix mo lang ang walang latay sa akin? Bobong putang ina. Sinabi ba ni Trixie o ni Ahmed na mata mo lang ang walang latay sa akin? Appendix mo lang ang walang latay, humanda ka sa akin. May ganun ba? Wala naman eh. Ang sinasabi nila, lagot ka sa taong bayan. Mata mo lang ang walang latay sa galit ng taong bayan sa'yo. Natitreaten ka doon. Hindi ka natitreaten sa ginagawa mong paninira sa ibang tao. Hindi ka natitreaten sa pangmamaliit mo sa problema ng Pilipinas. Pero natitreaten ka pag sinabi ng tao sa'yo na pag wala ka na sa posisyon, humanda ka. Hindi ka sinabing humanda ka sa akin. Hindi ko sinabing humanda ka, mata mo lang ang walang latay sa akin. Sinabi ko lang na pag ikaw wala na dyan sa posisyon mo, mata mo lang ang walang latay. Mata mo lang ang walang latay. Sinabi ni Trixie sa akin, kay Ahmed. Mata mo lang ang walang latay kay Ahmed. Mata mo lang ang walang latay kay Boss Dada. May ganun ba? Wala. Utangin na, kaya nga hindi mo isinampayan nakaso kasi alam mo pang tanga na ginawa mo lang talaga yung pagsasampa na yan para po siyang mapag-usapan ka. Parehas kayo ni Tori na sabik sa aruga. Parehas kayo ni Boying Rimulya na sumusuka na ng bulate. Pucha, hindi pa huminto sa pagsasalita. Gusto nyo, mga main character kayo kasi nga, mas marami kayong mga issues na gagawin, mga iskandalo, mas marami kang kabobohan, hindi mapag-uusapan yung mga issues, scandal sa flood control. Nakakalusot yung mga totoong magnanakaw. inner yun, part ng body yun. So lahat ibig sabihin, mula ulo hanggang paa, lahat yan, latay. Latay nga kanino?
O, kung ako nga media rito, sinabi ba niya na may latay ka sa akin? O lalatayan kita? Wala namang ganun eh. Tiningnan ko rin yung vlog eh. Wala namang sinabing ganun eh. Mata mo lang ang walang latay. Ibig sabihin lagot ka sa taong bayan. Figure of speech yun. Anak ng tinapay ito si Claire Castro. Putang inang yan. Ano nangyari? Kaya sabi ko, nagtataka talaga ako. Abogado ba talaga to? Puta, paano mananalo kay Topacio to dun sa kaso nila? Ang laki pa naman, 119 million yung i-file ni Libiste. Puta ina, paano mananalo to? Ubos ang pinagputahan mo. At nag-explain naman po sila after na hindi naman po nila intent ito as a personal threat. Yes, hindi personal because hindi nila sinabi na mata mo lang ang walang latay sa akin. Natumbong mo lang ang walang dugo sa amin. Wala namang ganun. Will that change your mind? Nagawa na nila yun eh. Nung hindi pa ako nag-report sa NBI, wala naman silang binabawi. Kasi I even made a content on that. Sabi ko, magpapablatter ako. Pero hindi. Sinabi pa nila na parang... Walang dapat bawiin, Claire, kasi pang tanga eh. Wala talagang dapat bawiin because they're just telling you a fact na pag wala ka na dyan sa posisyon, yari ka. Yari ka na talaga, sisingilin ka ng lahat ng mga maling pinagagawa mo sa buhay mo dyan sa gobyerno. Na nakatatak na yan sa pagkatao mo. At pag wala ka na dyan, when you are a nobody again, latay yan sa buong pagkatao mo. That's what yan yung ibig sabihin yan. Tokwa abogado, taga-gobyerno. Ganito katanga yung mga kinukuha nyo. Tangina. Pinakyaw nyo na talaga lahat ng bobo sa mundo. Bakit ikaw, kapag kami sinasabi ka sa ibang opisyal, ganyan-ganyan, di ba? Pero, iba po kasi yung freedom of expression na ikaw yung bumabati ko sa opinion ng iba, Freedom of expression pa din nila yun. In-express nila yung assumption nila or yung kanilang, kumbaga inilagay nila yung sarili nila sa posisyon mo eh. O inilagay nila yung sarili nila sa posisyon ng normal na tao eh. Na kung ano yung nararamdaman ng normal na tao sa'yo eh. Na talagang pag bumaba ka dyan, humanda ka talaga sa kanila. Hindi ka nila sasaktan, hindi ka nila aanuhin. Pero, humanda ka sa kanila. Talagang pagbabayaran mo yan sa buong buhay mo, yung lahat ng mga kagagawa na pinagagawa mo, masama niyan, hindi lang ikaw. Pati pamilya mo damay. But the threatening remarks, hindi po siya sakop ng freedom of expression. Hindi po pa parang balat sibuyas kayong mga government officials like nag-file ng case si Congressman Levice against you against Trixie. Hindi ba parte po yan ng trabaho ninyo na kayo ay nakikriticize, kayo ay napupuna? Na okay lang sa akin mapura. First time ko itong magpa-record. Ito, in fairness In fairness kay Claire Castro, ano yan, fame whore yan, o clout chaser yan. Gusto niya talaga yung napag-uusapan siya. Oo, gusto niya yung napag-uusapan siya. Kaya feeling ko nga sinasadya niya na yung mga ginagawa niya dyan para mapag-usapan siya para hindi siya makalimutan ng tao. O malay mo nga naman, merong tanga-tangang partido na patakbuhin to. Di kumita pa siya sa campaign funds, di ba? And ganyan talaga kapag yung posisyon, yung kapangyarihan pumasok na sa utak mo, sa ulo mo. Tapos lumaki na yung ulo mo. Ganyan na yan. Ayaw na nila nang hindi sila napapansin. Kaya kailangan nilang gumawa ng mga ganyan para mapansin sila. So yes, believe ako dito kay Claire Castro kasi in fairness, kahit anong batikos natin, pagmumura natin dyan, di man nagre-retaliate yan. Totoo naman yan. Kaya nga takanta ka tayo na dun lang sa isang bagay na yun, putsang ina, naapektuhan ka. Samantalang mas maraming masasakit na salita na mas nakakamatay pa yung mga pinagsasabi sa kanya. But in fairness kay Claire, totoo naman yan. Wala naman siyang pake. Kahit magmukha siyang tais at Pilipino, basta ang importante, kumita siya. Record pa nga lang to hindi po ako nagpa-file pa ng case. Although I was asked to sign a complaint sheet para may record. But wala pa po akong pinafile. I just have to report this matter because it concerns my security. Kasi nga ang gagawin niyan, syempre yung dahil nga may complaint, wala man kaso, pero ina-activate mo na si DOJ to investigate. And pwedeng sabihin ni DOJ anytime na, hindi nag-public apology to. At talagang sinabi niya yan. YouTube, take down yung channel niyan. O kung Facebook man, Facebook, take down yung channel niyan. Ganun ang gagawin yan. So, anong tawag dyan? Di pagpapatahimik din, gusto mong patahimikin si Ahmed tsaka si Trixie na banatan ka, ganun din ang feeling niya na ginagawa sa kanya ni Leandro. Sabi ko nga sa'yo, pag sa kanya, hindi pwede. Pero pag sa iba, pwede. Wisit talaga hindi ba? Yan, tapusin na natin yan. Anong masasabi ni Claire Castro dun sa kaso? Tingnan mo ang difference between kay Claire Castro at saka dito kay Trixie Cruz Angeles sa pagpapaliwanag. Legally speaking, it will not comply with the elements of grave threats under the revised penal code. So we have to say that clearly. Diba? Meron siyang sinasite na revised penal code. It does not fall under the grave threats, under the revised penal code.
May mga ganun abogado Nakita mo ba si Claire Castro nagpaliwanag na ganyan? Hindi. Tangina no, taga-palengke lang yata talaga yan. Hindi naman yata talaga abogado yan. Hindi ko talaga maintindihan paano naging abogado yan, putyang inang yan. Kaya pala, ang daming mga tangang abogado nakakampi ng gobyerno, katulad niya si Larry Gadon na disbar. Tapos itong falsis na ubod din ng tanga. At kung sino-sino pa, tinan mo kung paano sila magsalita, puro pangkalsada lang. Tapos ang sinasabi nilang palengkera, yung mga DDS, tinan mo kung paano magsalita si Trixie. May sinasite siyang mga revised penal code. May mga ganun-ganun siya. It does not fall under grave threat, under revised penal code. Paragraph ganito. Ganyan ang abogado. Ganyan dapat magpaliwanag, Claire. I-convince mo kami na matalino ka. Putyang ina. Saan ka makakita ng matalino ganyan? Appendix mo lang walang latay tapos death threat na yan. Anak ng tokwa na yan, oh. O pag sinabi ko na, ikaw Claire, sa ginagawa mo sa ginagawa mo kumakain ka ng madami sa gabi, pag ikaw binangungot, babangungutin ka sa ginagawa mo. O anong, papailan mo ako ng grave threat dahil sinabihan kong babangungutin ka? Luka-luka ka pala Sinasabi ko lang na mali yung ginagawa mo na kumakain ka bago matulog. O, babangungutin ka dyan. Hindi ko sinabi na papatayin kita sa bangungot. Ano ko, si Freddy Krueger ng Nightmare on Elm Street? Walang hiya talaga. Ganun yun, yung ginawa nito ni Claire. There must be some other reason than an actual fear on her part for filing the said report. So I'd also like to clear up, there's no case. She filed a report in the same way somebody would enter into a police blotter a particular incident. It's not a complaint necessarily, because if she's going to go by grave threats, then the city prosecutor is the actual venue for that filing. But instead, they want to ride on this particular issue, and it's clear for us that since the blog is critical of a particular administration, then this is some attempt to silence that. Oh, di ba? Napakatalino. Kasi nga naman, kung grave threat at talagang takot ka, final mo yan sa tamang ahensya. NBI is not the right agency. Imagine mo, taga-gobyerno ka, di mo alam yan. Abogado ka, hindi mo alam yan. At least man lang, if you file a case or a blotter, barangay. Pinabarangay mo muna sana si Trixie kaysa pina-NBI mo kagad ko talaga. Tapos sinayang mo ang time ng NBI. Wala namang gagawin yung NBI dyan. Pumunta ka doon, papareskon kayo doon. Tapos nireklamo mo sila. Walang kaso pero inireklamo mo sila. O tapos kasi nga baka pag may nangyari sa akin masama, ulul, walang mangyayari sa'yo masama. Tangi. Yan nangyayari sa'yo ngayon, masama na yan. Antayin mo na lang yung karma niyan. May karma yan, Claire. At yung karma, putyo baka i-demanda mo yung langit kapag kinarma ka. Yan ang sinasabi natin yan yan ang malaking kaibahan ng isang magaling na abogado at yung nag-abogado-abogaduhan lang. Diyos ko po. Merong isang balita. Merong isang balita, So, mga bossing may isang balita. Ganito kaloko-loko itong mga to pakinggan nyo to. So, linawin ko lang. Yung 1 billion hindi para sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Hati daw kayo ron, kayo na bahala. Opo. I swear on my children's lives, talagang inoferan talaga ako. So sabi nitong ogag na to, inoferan daw sila. Tinanong sila, sir, inoferan ka ng bilyon-bilyon ng isang politiko or isang kontraktor o kung sino man para malihis o mapagtakpan yung kanilang korupsyon. Anong ginawa mo bilang isang DILG secretary? Bakit hindi mo hinuli? Natatandaan mo si Leandro Leviste? Noong tinry siyang i-bribe ng isang taga-DPWH ba yan? Tinry siyang i-bribe. Anong ginawa ni Leviste? Dinimanda niya yung tao na nag-try mang-bribe sa kanya. Because bribery is a crime. Of all people, alam mo yan. Law enforcer ka Dapat you know what law to enforce and alin yung mga against the law. Anong ginawa mo? Ang sabi niya, sinumbong ko sa presidente. Hindi ko muna tinanggap, tapos sinumbong ko sa presidente. Tapos, did you file cases or did you even tell us kung sino yung tao na yan? Sinasabi nitong ogag na to na may nag-file daw mayroon daw nag-try mag-bribe sa kanila. Ano sabi nung kapatid? Pinangako niya sa buhay ng kanyang mga anak. Nung tinanong sila niyan, biglang kumambyo yung kuya. Anong sabi nung kuya? Walang direct offer Walang Direct offer. Ano yun? Indirect offer? Paano yung indirect offer? Paki-explain nga, paano yun? Kasi pag sinabing direct offer, ako, lapit sa'yo, sir, yung iniimbestigahan mo, bibayaran kita para itigil mo na. Yun ba yun? Ano yung indirect offer? Yung hindi mo iniimbestigahan, babayaran kita. Hindi ko talaga maintindihan Alin yung direct offer sa indirect offer? Yung indirect offer ba yung parang nagtatanong lang, halimbawa, sir, kung halimbawa, aalokin ka ng isang
yung suspect sa isang suspect doon sa isang flood control scandal, Ghost Project. Kung aalukin ka, sir, magkano kaya presyo mo? 1 milyon, 1 bilyon. Pwede ka na kayang huminto mag-imbestiga? Ganun ba yung sinasabi mong indirect? Kasi kung ganun, tanong lang yun. Hindi ka talaga binabribe. Pasikat kasi kayong dalawa magkapatid eh. Hindi ko alam kung anong meron sa inyo. Bakit napaka-epal yung dalawa? Nagpapaligsahan kayo sa paipalan. Tanginas, alam mo, nakalimutan na ng taong bayan kung sino pa yung ibang mga sekretary ng pamahalaan. Na-outshine nyo na. Wala kayong katapusan kung magbigay ng inyong mga opinion. Direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koneksyon na pwede itahi. Wala naman palang koneksyon eh. Bakit pinagkakalat yun na somebody tried to bribe you? Sinabi nung kapatid mo, sinusumpa ko sa buhay ng mga anak ko. Putangin na, dinamay pa yung anak. Meron daw talaga. Ikaw naman, wala. Ano ba talaga? Sino ba talaga sinungaling sa inyong dalawa? Ikaw, sabay, pares kayo sinungaling. Walang Jew talaga oh. Parang mahihirapan din tayo. Hirap na hirap. Oh, hirap na hirap magpaliwanag. Lalo-lalo na pag puro kasinungalingan. Diyos ko. O ito. Itong isang issue. Ano na natin to? Reactionan din natin to. Nawala. Wait lang. Ayusin natin. Ayusin lang natin. Ayan. Pakinggan natin tong isang issue na to. Yun daw missing sa Bungeros. Putang ina, sinisi na naman sa mga Duterte. Hayop naman talaga. Ano na naman ang kasalanan ng mga Duterte rito? Sige nga, play. Evidence-based kasi tayo. Dapat matibay ang pinanggagalingan natin. Pag hindi matibay kasi, kahit na alam mo, hindi rin, it will not hold water. It will not hold water. Kaya ang gusto natin, mas matibay lang ang basihan. Yan, nagkaroon ako ng case conference a week ago about that. Sabi ko nga, I need more information to tie up. Kasi nga, kahit na nandito na ako, I've nurtured that case from the very beginning. Kasi nga, walang gustong gumalaw niyan eh. Walang gusto talaga. I mean, nung nangyari ito, April 2021 ba? April 2021 ha? Nangyari yan, April 2021. Sige. So, April 2021 to January 2022, walang gumalaw niyan sa gobyerno ng the Duterte government. Nothing happened. Kasalanan na naman ng mga Duterte. Kasalanan na naman ng mga Duterte. Sige. And the Senate investigations were not very, very comprehensive if you think about it. Yun naman pala eh. Nagkaroon naman pala ng Senate investigation eh. Di ba? Nagkaroon naman ng Senate. Sige. Nagsimula yan June 2021. 2022 na. Noong 2022, nag-conduct ng hearing investigation ang Senate ng March 2022. Ano nangyari? March, April, May. Anong meron nun? Tanga, eleksyon. Eleksyon na nun. Ano ba naman kayo? Siyempre, December, nag-file ng COC. Tapos, January, February, March, start na ng kampanyahan. Habang nag-hearing, nangangampanya. Wala talagang mangyayari dyan. At ilang buwan lang yun, Boying Rimulya. We are talking about June to March 2022. May, iba na presidente niyan. 'Di ba? Mayo, iba na presidente. So, wala pang isang taon. Boying. June. Dapat, ang isang taon niya, June. May. May eleksyon na may nanalo ng presidente, May. Putsang ina di June, iba na yung presidente. So, less than a year, you expect na yung ganito kagrabing kaso masusolusyonan? How many years ang binilang, Boying Rimulya, bago nyo nalabasan ng warrant of arrest, nilabasan tuloy. Bago nyo nilabasan ng warrant of arrest si Atong Ang, ilang taon nang inabot? 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. 4 na taon. Putang ina, Boying, 4 years kayo inabot. Tapos magtataka ka na sa loob ng isang taon ng mga Duterte, walang nangyari dyan sa Sabungero. Kayo nga 4 na taon ang ginugol nyo eh. Para lang ma-issuehan ng warrant of arrest ngayon si Atong Ang. Tanga ka ba? Okay lang sana kung nagsimula yan 2017. 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 2022. 5 taon. Tapos walang nangyari. Ayan, meron talagang pagpapabaya sa kaso na yan. Pero nangyari ng 2021. Tapos the year after, iba na presidente. Kayo na yung may hawak ng kaso, buhay na yan, umabot ng 23, 24, 25, 2026, doon lang kayo nagkaroon ng warrant, tapos pinagmamalaki mo. Walang nangyari nung nakaraang administrasyon, ngayon may nangyari. Putang ina niya. Gago.
Di ba? Gago eh. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. O, ang hilig nyong isisi sa iba, yung pagkukulang nyo. Okay man lang sana kung 2022 nasa inyo. 2023, meron na kayong, may resulta na. O kaya, hindi matapos ang 2022 na paaresto nyo na si Atong Ang. Hindi naman eh. Bumilang ng 4 na taon eh. O 3 taon bago ninyo na paaresto or pinapaaresto si Atong Ang eh. Kung di ba naman kayo mga ulaga, tapos isisisi nyo sa nakarang administrasyon na wala pang 1 taon na hawak nila yung kaso na yan. Nagkaroon nga ng Senate inquiry, ibig sabihin inimbestigahan yan. O hindi ba? Kung talaga to si Boying, makapangisi lang eh. Basta makapanisi lang eh. Gagawin, sabi ko, hindi nyo na kami maloloko, Boying Rimulya. Wala na. O hindi nyo na kami maloloko sa mga ganyang style ninyo, Diyos ko po. O ito, isa pang issue. Kumaway si Pastor Apollo Kibuloy sa mga supporter at sa media nang dumating ito sa Pasig Regional Trial Court para humarap sa pagdinig ng korte. Ang kanyang hinirap, si Nicolas Torre na isa sa mga ginawang witness ng prosecution sa kaso. Iniharap ito ng prosecution para umano pa. Ayan, haharap yung OGAG. Again, sabi ko nga sa inyo, i-refresh ko lang. Hindi naman ako involved sa kaso na ito. Kaya pwede naman siguro akong magbigay ng opinion, ano? O again, ang hinahanap dito si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Gamit nila yung warrant of arrest para sa Sylvia Simañez na taga Pasig. Tapos sinerve nila sa Davao, tapos nagstay sila doon ng 16 na araw. Sinira nila yung property. Ganong katarantado yan. Walang hiya. Sabi ko nga sa inyo, papaano kapag kalaban nila sa politika yung tinatrabaho nila, grabe, kahit lumabag sila sa batas, gagawin nila. Walang ginawang matino ito si General Torre noong mga panahon na yan. Basta kalaban nila sa politika, lalabag sila sa batas. Sasalaulain nila yung simbahan para lang sa politika. Ipapadala nila yung isang tao sa ibang bansa na wala naman kaso. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, ngayon, nagre-request ang ICC ng mga testimonya ng mga witnesses. Ibig sabihin, wala silang ebidensya na hawak, meron lang silang akusasyon. Tapos nakakulong si Pangulong Duterte ron. So doon pa lang maling-mali na eh. O, ginawa nila yon kasi nga kalaban nila sa gobyerno. O tingnan mo si Atong. 4 na taon bago nila na-issuehan ng warrant of arrest. Bakit? Bakit kapag kay Atong Ang masyado kayong lenient, bakit kay Pastor, kay Teves, kay Bantag, kay Pangulong Duterte masyado kayong agresibo? O, ibig sabihin, ganun talaga. O, kapag kakampi nyo, papabayaan lang natin. Pero kapag kalaban nyo, kapag binabatikos kayo, kapag nakikita nyo na tinik sa lalamunan ninyo, sa mga pagnanakaw ninyo, gagamitin ninyo yung mga ahensya ng gobyerno para gipitin itong mga taong ito. O, yun ang katotohanan dito. O. Nayan na naaresto si Pastor Apollo at hindi ito kusang sumuko sa mga otoridad. Isinalang si Torre sa cross-examination. Lagpas 5 oras ang tinakbo ng unang araw ng pagtatanong kay Torre ng lead counsel na si Atty. Israelito Torion. Si Pastor Kibuloy, pagkatapos ng pagdinig, positibo sa naging takbo ng cross-examination. Ito ang unang pagkakataong nagkaharap sila ni Torre sa korte. Bukas araw ng Biyernes ay muling ihaharap si Torre. Palpak, alam mo si Torre, nung nasa Senate inquiry, nandoon ako eh. Nitong issue na to kay Pastor Apollo, nako grabe, palpak lahat ng mga pinagsasasabi. Pati yung mga ebidensya na hawak niya, palpak lahat. O nung nasa hearing ng Senate, nung kay Pangulong Duterte, palpak lahat yung mga pinagsasasabi. Under oath, lahat ng sagot niya doon, hindi niya alam. Magagamit lahat yun sa mga ikakaso sa kanya in the future. O, so dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din ang... kaya nga sinasabi ni Pastor na he's happy. O kasi 5 oras, si Torion, magigisa sa'yo, patay ka. Tapos may judge na nanonood sa inyo, nakikinig sa mga sagot mo, patay ka. Walang trial by publicity sa judge, yari ka. Para sa patuloy na pagtatanong ng depensa. Kamusta kayo, sir? Maganda. Bakit po okay lang? Bukas na naman. And we hope na kasi maganda yung takbo. Si Torion, sinabi namang halo-halo ang naging eksena sa cross-examination. Okay naman. Yun nga lang, medyo may portion sa cross-examination na medyo mainit. Meron ding relaxing. So, ganyan talaga ang trabaho. Sabi ni Pastor, maganda yung tinatakbo ng hearing what made him say that? Kanyang opinion yun. Pero mahirap sabihin kasi self-serving naman po. Ako yung nag-cross-examination eh. So, hindi ko masabi whether I did good or not. So, it's up to the judge. Saad pa ng abogado, marami pa siyang lilinawing punto kay Torre, pero tumanggi na itong isiwarat sa media kung ano-ano ang mga ito. Hindi po pwede po. Hindi po pwede. That would touch into the merits of the case and this is a... Ang hirap, imaginein mo, si Torion yung gumigisa sa'yo. Aral na aral yan, tapos si Torre may ganun. O, imagine nyo na lang kung anong naging itsura ng hearing na yan dyan sa Pasig. A sensitive case, I cannot. Baka ma-contempt ako.
Una nang itinanggi ng butihing pastor ang lahat ng masasamang akusasyon sa kanya at siya ay suportado ng buong kongregasyon. Voluntaryo din itong sumuko sa mga otoridad para mapatunayan sa pamamagitan ng pagdinig na walang basihan ng mga akusasyon laban sa kanya. Yan, tapos mayroong kumakalat ngayon na balita na hinahanap siya ng FBI, na siya ay numero 1 sa most wanted daw sa FBI. Matagal naman na yan na alam nyo ba na may na nadidismiss na yung mga kaso ng mga kasamahan niya na kinakasuhan doon. Ngayon, nagtatago ba si Pastor? Hindi. Hindi nagtatago. Nagtago si Pastor. Paliwanag lang natin ha. Na si Pastor Apollo Quiboloy, nagtago siya noon kasi nga rendition. Rendition, mga bossing. Ang gusto ng Amerika, kunin siya, tapos likidahin siya. Bakit? Kasi nga, yung mga kinakaso sa kanya sa Amerika, walang basihan lahat. Parang dito rin, puros akusasyon lang. Paninira lang sa kanyang pagkatao. Pero, malakas ba yung kaso? Kung malakas yung kaso ni Pastor Apollo sa Amerika, sana wala ng plea bargain. Wala ng plea bargain. Kaya nga nagkakaroon ng plea bargain kasi mahina yung kaso eh. Kaya nga nadidismiss na eh. Ano yung mga tawag dito, yung mga inako nila or tinanggap nila ng mga kaso. Kasi meron siyang series of cases doon. Pastor Apollo Quiboloy was asked na kung umano ka na lang, mag-guilty ka na lang sa isa man lang sa mga, alam mo, merong 14 na kaso. Sa 14 na kaso na yan, mamili ka na lang ng isa kahit yung pinakamagaan na umamin ka na kasalanan mo yan para at least man lang meron kaming conviction. Kasi mahirap na Amerika sila, Pilipino ka lang, tapos manalo ka sa lahat ng kaso na yun, 14? Mahirap yung pag nangyari yun, nakakahiya ang Amerika. Imaginein mo, kinasuhan nila isang maliit na tao, tapos wala silang napatunayan kahit isa. Kaya nakikiusap sila na kahit isa lang. So halimbawa itong jaywalking. Oo, umamin ka na sa kasalanan mo dyan para at least meron kaming naipanalo na isa. Alam mo, sabi ni Pastor, no, wala akong ginawa kahit isa sa mga kaso na yan. Hindi ako pwedeng makipag-bargain sa inyo or makipag-deal sa inyo. Yung mga sinampan yung kaso sa akin, you have to prove na may kasalanan ako. I will hire lawyers para ipagtanggol ako because I didn't do any of those. Sa paniniwala ko at sa katotohanan, I did not do any dyan sa mga kaso na yan. So wala akong aaminin. Maglaban tayo sa korte. Kaya ang problema, mapapahiya ang Amerika. Kaya nga, ang gusto ng Amerika, makuha siya, tapos ganunin siya. Kaya siya nagtago. Okay man kay Pastor na magpunta sa Amerika na ma-extradite siya through extradition. Yung legal na makapunta siya doon para harapin niya yung kaso niya. Pero yung dudukutin siya dito, dadalhin siya doon, delicate yun. Yung katulad yung presidente ng kaya nga nilang gawin sa presidente ng Venezuela Saka sa isang pastor pa kaya ng isang mahinang bansa. Kaya din nilang gawin yun sa kanya. And it is possible, nagawa nila kay Venezuela sa kanya pa. Yung Venezuelan president, malaking tao talaga yun. So, hindi nila pwedeng galawin yun. Pero tinatago na nila ngayon. May albalita pa kayo tungkol dun? Wala. Si Pastor Apollo Quiboloy, maliit man lang na tao yan. Although, kilalang kilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang kongregasyon. Pero, if something happens to him, wala na. Sasabihin lang nila, inatake siya sa puso Sasabihin lang nila, nabagok siya di ba? Yun yung extraordinary rendition. Don't get us wrong ha. Si Pastor Apollo Quiboloy is willing to face all his charges sa Amerika basta dumaan lang sa tamang proseso through extradition. Kukunin siya dito or ihahatid ng bansa natin siya sa Amerika para harapin yung mga kaso niya. Pag natapos yung mga kaso niya dito. Di ba? Ganun yun. Hindi yan yung parang tinataguan niya yung kaso niya dun. Hindi. Gusto na nga daw niyang harapin yung kaso niya dun kaya lang, ayaw niya ng rendition, ayaw niya ng hindi naka-dokumento yung pagpapadala sa kanya doon. Kailangan dumaan sa tamang proseso. Pag extradition, dadaan yan sa korte natin. Tapos, punta siya doon, haharapin niya lahat niyan doon. Ang gagaling ng abogado niya doon. Tumanda na nga yung mga abogado niya doon gigil na yung mga abogado niya doon na harapin yung mga kaso na yan. Hindi siya nagtatago, maniwala kayo. Humarap nga siya dito. Sumuko nga siya dito. Pwede naman na siyang magtago noong mga panahon na may 16 days siege. Ano ba naman yung gawing 30 days, 60 days, 1 year? Kaya naman ng KOJC na natagalan yan. Kaya lang, si Pastor Apollo Quiboloy, gusto nga niya, may deal siya with the government na susuko ako, pero kailangan, haharap ako sa korte dito, hindi niyo ako papadala sa Amerika. True enough, anong ginawa niya? Nakakulong siya ngayon. Hinaharap niya yung kaso niya. Walang special treatment. Di ba? Ganyan yan. Diyos ko po. Kaya hindi na issue yan. Yung mga pinapakalat ng FBI, another cover up yan, mga bossing. Another cover up yan sa flood control scandal. Gusto nila mapag-usapan, binubunot nila yan lagi. Basta may skandalo, bubunutin si Tebes. Basta may skandalo, bubunutin si Bantag. Pag may skandalo, bubunutin yung issue kay Pastor. Ganun lang naman yung kay Tebes, na-dismiss. Patay kayo.
Diba? Kaya mga barateros, magkita-kita tayo ulit sa susunod. Mahaba na naman to. Mabuhay kayo at sana ay patangkilikin ninyo ang lahat ng mga barateros at lahat ng mga vloggers na mga Duterte supporters. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap